Sa buong buhay ba natin ay naranasan na nating maiwan, mabigo, lukohin at mabilis na palitan ng kasintahan o ibang mga mahal natin sa buhay? Mahirap mang tanggapin ngunit wala na tayong magagawa kapag tadhana na ang nagdesisyon para sa atin. Mula pagkabata hindi naranasan ni Anastasia ang tunay na pagmamahal ng kanyang mga magulang. Bakit nga ba hindi? Dahil hindi niya ito tunay na mga magulang. Siya ay 3 buwan pa lamang nang iwan siya ng mga magulang sa harap ng isang malaking tahanan. Flashback. Teka, Leia, sigurado na ba tayo sa gagawin natin? Alam mong malaking kasalanan ito sa Diyos. We can't just throw away our daughter. Sigaw ni Oscar, ang ama ng sanggol. Sandaling tinitigan ni Leia ang anak niya at hindi niya napigilang maluha rito. 9 na buwan niya itong daladala at ngayong napanganak na ito ay ilalayo naman siya sa kanya. They have no choice, Oscar. My mom shouldn't find out everything about us and our daughter. Tatapusin niyang buhay nating dalawa. At maging ang anak natin, kilala mong mom ko. She wouldn't hesitate to kill us. Natatakot na sigaw ni Leia. Bumuntong hininga ito at saka tumitig sa kasintahan at sa anak. Naway lumaki siyang may mabuting puso, kagaya mo, at mahalin siya ng mga taong tatanggap sa kanya. We love you, Anastasia Monteferrer. And Mom and Dad are both sorry for you. Ani nito at nilapag ang anak sa harap ng malaking tahanan. Ilang oras ang nakalipas nang marinig ng mag-asawang Jopet at Celine ang umiiyak sa labas ng gate. Agad nila itong nilabas at doon nila nakita ang sanggol. What the? It's really a baby. Hating gabi, bakit narito ito? Alisin yan. Hindi makatulog ang asawa ko. Sigaw ni Jopet at akmang susunod ng mga bantay ngunit pinigilan siya ng asawa. What are you doing, Jopet? That's a baby. Hindi mo pwedeng gawin yan sa isang sanggol. You know what? Let's adopt the child. Nakangiting ani ni Celine. Wala nang nagawa ang asawa dahil sa pangarap nilang magkaroon ng pangalawang anak. End of flashback. Oh, anong tinutunga-tunganga mo dyan? Kumilos ka na, puro ka tunganga eh. Sigaw ni Karen, ang kanyang kapatid na hindi naman niya tunay na kapatid. Sandali lang, tatapusin ko lang yung school task ko. Agad na sagot ni Anastasia nang mapansin niyang tulala pala siya. Anong sandali? Tumayo ka na dyan! Sigaw pa nitong muli na tila ayaw siyang tantanan. Hindi talaga siya gusto nito sapagkat malaki ang inggit sa kanya. Hindi rin naman mapipilit na Anastasia na magustuhan siya ng kanyang kapatid na si Rhea. Ngunit wala naman siyang ibang hiling kung hindi ang tanggapin siya nito. Ate, sandali lang naman. Ipapasa ko na kasi tumamaya eh. Baka pag hindi ko to natapos, hindi na natuloy ni Anastasia ang sasabihin ng sampalin siya ni Rhea. Talagang hindi tatahimik yung bunganga mo eh, no? Bengi ka ba? O hindi ka lang talaga makaintindi? Paulit-ulit eh. Galit na sigaw ni Rhea. Hindi na nakasagot si Anastasia dahil tila nabingi siya sa lakas ng sampal. Hindi maipaliwanag ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nagkataon naman dumating ang daddy nilang si Oscar. Are you fighting each other? Maotoridad na singit ni Oscar sa usapan. Nagkatingin na ng dalawa. Ang isa'y naiiyak at ang isa'y pilit pinagdidilatan ng matang kapatid upang huwag magsabi ng katotohanan. Agad na tumayo si Anastasia at tiningnan muna si Rhea bago bumaling ang tingin sa ama. No, Daddy, everything's okay. We were just playing. Right, Ana? Mabilis na sagot ni Rhea. Wala nang nagawa si Anastasia kundi ang sang-ayunan na lamang si Rhea. Yes, Papa. Okay lang kami. Ani ni Anastasia at pilit na ngumiti. Great. Go and do your task. Do you have classes today? Tanong ni Oscar at inilapag sa table ang salamin nito. Meron po ako mamaya, Papa. And si Rhea naman po. Hindi na natuloy ni Anastasia ang sasabihin ng sumagot ang kapatid. Yes, Dad. And I need 5,000 today para sa campus organization namin. And additional 3K per school project. Hani ni Rhea na ipinagtaka ni Anastasia. Ngunit bago pa man magsalita si Anastasia ay nagsalita na si Oscar. Okay, then talk to Yaya Isabel. She was assigned sa budget mo. Make sure to use it wisely. Hani nito at umalis nang walang pasabi. Ate Rhea, we are in the same campus and same organization. What are you talking about sa org natin? Nagtatakang tanong ni Anastasia.
Sa kabilang banday sumama ang tingin ng ate niya sa kanya. Can't you just shut up? I mean, manahimik ka na lang. May lakad kami ng friends ko mamaya at hindi ako papasok. Subukan mo magsabi kay daddy at malilintikan ka sa akin. Lalo na pag pinaalam mo kay mami ang kalampahan mo. Rhea said and quickly walk away. Hindi na siya nagsalita dahil ayaw niyang gulpihin siya ni Mommy Clara. Ang new mom nila mula nang pumanaw si Celine dahil sa breast cancer. Everything was okay back then. Ngunit mula nang mangyaring hindi inaasahan, hindi na naging maganda ang ihip ng hangin. Sumapit na ang alauna ng hapon dahil tapos na rin sa gawaing bahay si Anastasia ay agad na siyang nag-asikaso ng mga kakailanganin niya para mamaya pagpasok. Inihanda na niyang mga school task niya. Ang susuotin niya at agad na rin siyang naligo. Makalipas ang 1 oras ay tapos na siya sa pag-aasikaso. All done. Nakangiting bulong ni Anastasia habang nakatitig sa salamin. Okay, Monday. Be very good to me. Dagdag pa nitong muli. Maaga niyang sinimulang lakarin ang daan papuntang paaralan sapagkat marami siyang magandang natatanaw. May kotse naman na maaaring maghatid sa kanya, but she would automatically refuse. Nakarating na sa campus si Anastasia. Nagtataka dahil unti na lamang ang tao na pumapasok. Paghawak niya sa cellphone niya ay napabalik ko siya dito. 2:45 na? 2:30 ang pasok ko. Sigaw ni Anastasia na sa pagmamadali ay nahulog niya ang isa sa mga school tasks niya. Saka mabilis na inakyat ang 5th floor ng annex building. Isang lalaki, matipuno, maraming nagkakagusto. Isang basketball player at matalinong tao subalit ubod ng suplado ang nakadampot sa gawa ni Anastasia. Tinitigan niya ito dahil sa pink na pink ang notebook ng dalaga. Lihim siyang napangiti nang makitang may heart design ng bawat gilid nito. For him, he really finds it cute. Bro, is that you? Pagkumpirma ng lalaking papalapit, si Andres, kasama ang girlfriend nitong ubod ng dikit sa kanya. Andres, yeah, it's me, Jade. Maikling sagot ng binata na hindi man lang tumingin sa girlfriend nito dahil sa alam niyang kikindatan na naman siya nito. Ngunit biglang may pumasok na kalokohan sa isip ni Jade, kaya sinasadyang tiningnan niya ang girlfriend ni Andres. Hindi nga siya nagkamali, kinindatan siya nito at nakakagat labi pa na parabang nangaakit. Bago umalis si Jade ay akmang yayakap siya kay Andres upang bumulong. Bro, tell your very loyal girlfriend to stop winking at me while biting her own lips. Ani nito at umalis nang tumatawa. Hindi na niya nilingon ang nangyayari dahil rinig naman ang sigawan nito, lalo na ang girlfriend na lubhang nagpapaliwanag. Girls, girls, girls. Bulong ni Andres at bumaling naman ang tingin sa notebook. Cute, but the owner is careless. Masungit na ani nito. Break time na at naisipan ni Anastasia na muling i-check ang mga gawa niya. Napatayo siya nang makitang wala roon ang notebook niya. Lalo't next subject niya ito. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na bumaba para balikan ang mga nadaanan niya kanina. Nakalipas ng 20 minutes na paghahanap. 10 minutes na lamang ay second subject na. Hindi niya mapigilang malumbay sa nangyari dahil bukod sa major subject ito, mahalagang ipapasa rin ito para sa finals niya. 4th year college na siya at finals na nila. Ilang buwan na lamang ay gagraduate na siya. Nakarating siya sa isang pawang tambayan ngunit wala namang tao maliban sa lalaking nakatambay rito. Si Jade. Hindi niya ito pinansin at naglakad-lakad lang sa area na yon. Nagbabaka sakaling nandun ang notebook niya. Narating na niya ang dulo ngunit wala naman siyang nakita. I can't find it. Malungkot na bulong nito at nagdesisyon na lamang na bumalik na. Pagharap ng dalagay nasa harap na niya si Jade. Looking for something? Tanong ni Jade. Alam niyang ito ang may-ari dahil sa likod ng notebook ay may litrato ito ni Anastasia. Hey, yeah, my notebook. I think I dropped it somewhere habang nagmamadali kanina. Do you perhaps saw anything? Pink siya and hindi ganun kalaki. May design na di natapos ang sasabihin nito. Too talkative, yeah. Pinakita ni Jade ang notebook at ang pag-aalalang ekspresyon ni Anastasia ay napalitan ng excitement at tuwa. Thank you! Nagmamadali na talaga ako. Akmang kukunin na ni Anastasia ang notebook nang ilihis ito ng direksyon ni Jade. Dahil nga sa naturingang bad boy ito, hindi talaga magandang pakikitungo niya sa kahit na sino. Hey, please, 5 minutes na lang. Nandun ang prop ko. Plus, nasa 5th floor ako. Give it back to me. Pakikiusap ni Anastasia. Ngunit hindi rito natinag si Jade.
3 minuto nang nakalipas, 2 minutes para sa pag-akyat ng 5th floor. Okay, I'll give it back. Are you crying? Let me see. So I can laugh. Mapil yung sagot ng binata, saka iniabot ang notebook. Alam mo, bastos ka. Walang tatanggap sa'yo dahil sa ugali mong yan. Jerk! Sigaw ni Anastasia at mabilisang tumakbo dahil nga sa wala na siyang oras. Luckily nakarating siya bago pa makarating ang professor niya. Sa kabilang banday naiwan si Jade na tila hindi natuwa sa sinabi ng dalaga. Sa isip-isip niya gagantihan niya ito. Gabi na, uwian na nila Jade. Grabe-grabe talagang uwian kapag college. Kulang na lamang ay sa campus na matulog. Habang naglalakad pa pauwi ay may pilit na bumubusina kay Anastasia. Sa takot ay muli na naman siyang tumakbo hanggang marating niya ang bahay nila na tahimik. Hindi gaya dati na tuwing dumarating sa paaralan ay ubod ng saya ang malaking tahanan. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Mami Clara nila. Ma'am, kasi po. Do not call me ma'am. I really hate your presence. Sigaw nito na hindi na pinatapos ang sasabihin ni Anastasia. Nagulat si Anastasia sa biglaang pagsigaw ni Mami Clara. Pakiramdam niya tila binagsakan siya ng malamig na tubig. Ngunit sa kabila ng sakit, pinilit niyang magtimpi. Mami Clara, Shut up! Muli nitong sigaw, sabay tulak sa pintuan na halos magpaigtad kay Anastasia. Hindi ko na alam kung bakit ka pa bumalik. You are nothing but trouble. Anastasia, puro perwisyong dala mo. Pero Mami Clara, hindi ko naman po sinasadya. Sinasadya o hindi, wala akong pakialam. Tumaas palalo ang boses ni Mami Clara. Halos namumula na sa galit. You're just like your father. Weak, selfish, and a disgrace. Napuno na si Anastasia. Hindi niya na kayang palampasin ang mga masasakit na salita. At least, I'm trying. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Bukod sa pagpatol sa akin. May halong panggagalaiti ang boses ni Anastasia. Nang marinig ito ni Mami Clara, hindi na niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya si Anastasia at, sa isang iglap, hinatak ito papunta sa banyo. I'll show you what real punishment is. Sabi nito habang hinihila si Anastasia papunta sa inodoro. Pumalag si Anastasia pero masyadong malakas si Mami Clara. Pagdating sa banyo, pilit niyang itinutulak ang ulo ng dalaga papunta sa inodoro. Itong bagay sa'yo. Dito ka nababagay. Pero sa halip na magpatalo, lumaban si Anastasia. Nagpumigla siya at sa isang iglap mabilis na galaw, nagawa niyang itulak si Mami Clara palayo. Parehong naghahabol ng hininga ang dalawa, pero hindi pa tapos ang laban. Tumayo si Anastasia, tumingin ng matalim kay Mami Clara at sumigaw. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Hindi mo na ako alipin. Nagsimula ang matinding palitan ng sigawan at insulto. Halos magkandahilo na sila sa galit. Parehong hindi nagpaawat. At sa kabila ng kanilang pinagdaanan, nauwi ang lahat sa mas matinding sagupaan. Mga salita, pananakit at paglaban para sa kanilang karapatan. Sa huli pareho silang bumagsak sa sahig, pagod at humihingal. Pero alam nilang kahit na ano pang mangyari, hindi na babalik ang kanilang relasyon sa dati. Napuno na ng galit at sama ng loob ang bawat isa. At tila wala nang puwang kapatawaran. Pagod at humihingal. Nagbangon si Mami Clara mula sa sahig. Matindi ang galit na nag-aalab sa kanyang mga mata habang tinititigan si Anastasia. Na nooy nagsisimula ng tumayo. Huwag na huwag mong subukang magsumbong sa tatay mo. Banta ni Mami Clara habang palapit kay Anastasia. Ang bawat hakbang ay puno ng poot. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin para lang protektahan ang sarili ko. Isa kang walang kwentang anak. At hindi mo ko kayang pabagsakin. Lumapit pa si Mami Clara. Halos magkalapit na ang kanilang mga muka. Akala mo ba ipapaniwalaan ka? You're just a spoiled brat. Pag nalaman ng tatay mo, ako pa ang kakampihan niya. Hindi ka niya bibigyan ng halaga. Katulad ng pagtrato niya sa nanay mo. Kumuyom ang mga kamao ni Anastasia. Nanginginig sa galit at sama ng loob. Hindi mo na ako matatakot, Mami Clara. Hindi na ako bata na kayang diktahan. Kung akala mo na kaya mo pa akong kontrolin, nagkakamali ka. Magsusumbong ako kung kailangan. At oras na malaman niya lahat ng ginawa mo, makikita mo kung sino talagang wala ng halaga sa kanya. Subukan mo, sabi ni Mami Clara. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta.
Pag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. At baka hindi na makita ng tatay mo ang kanyang mahal na anak na buo pa ang pagkatao. Matapos sabihin ito, tumalikod si Mami Clara at lumabas ng banyo. Iniwan si Anastasia na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na unti-unting nagiging determinasyon. Habang nag-iisa si Anastasia sa banyo, alam niyang hindi niya pwedeng ipagwalang bahala ang banta ni Mami Clara. Ngunit sa kabila ng takot, ang mas matimbang ay ang kagustuhang ipaglaban ng sarili at mailantad ang totoo. Isang linggo nang nakakalipas, hindi pa rin niya nakalimutan ang pagbabanta sa kanya ng ina-inahan niya. Gayon din ang kasamaan ng ate niya sa kanya. Habang naglalakad papuntang palengke ay may nakita siyang babaeng nahulog ang mga daladala nitong gamit. Hindi na siya nagdalawang isip pa na lapitan ito at tulungan. "Oh my, such a beautiful soul you are." Pagpuri sa kanya nito nang matapos na ang pagpulot. Napangiti si Anastasia sa sinabi ng babae. "Thank you po, wala pong anuman." Sagot niya habang inaayos ang mga gamit ng babae. "Ang bait mo naman, iha. Maraming salamat talaga." Sagot ng babae na ngayon ay nakangiti rin sa kanya. Bihira ng mga kabataan ngayon na handang tumulong ng walang kapalit. "It's nothing po. I was just passing by," sabi ni Anastasia. Pilit tinatago ang lungkot sa likod ng kanyang ngiti. "Anak, parang malalim ang iniisip mo. May problema ka ba?" Biglang tanong ng babae na parang nabasa ang kanyang iniisip. Nagulat si Anastasia sa tanong, pero naramdaman niya ang kabutihan at malasakit ng babae. "Medyo po," sagot niya nang hindi masyadong detalyado. "Pero kaya ko na po ito." "Ganun ba?" Sagot ng babae habang sinusuri ang mukha ni Anastasia. "Alam mo, minsan ang mga problema mas gumagaan kapag may nakakausap tayo. Kaso sa itsura mo mukhang wala ka pang ina na mapagsasabihan." Hindi napigilan ni Anastasia na maluha nang marinig yon. "Wala na po kasi ang nanay ko," sagot niya, halos pabulong. Nakita ng babae ang pagluha ni Anastasia at biglang nakaramdam ng awa. "Oh, I'm so sorry, iha. Hindi ko alam." Humawak siya sa balikat ni Anastasia bilang tanda ng pakikiramay. "Kung gusto mo, samahan mo ko. Pupunta rin ako sa palengke. Baka makapag-usap tayo habang namimili." Nag-aalangan man pero dahil sa init ng pakikitungo ng babae, pumayag si Anastasia. Habang magkasabay silang naglalakad papunta sa palengke, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang buhay. Unti-unting nagbukas ng damdamin si Anastasia at naibahagi ang mga pinagdaanan niya sa loob ng isang linggo. Ang galit at takot niya sa kanyang ina-inahan at sa kanyang ate. "Alam mo, iha," sabi ng babae habang nagpipili ng gulay, "minsan ang mga tao, lalo ng mga nasa paligid natin, ay magiging mahirap pakisamahan. Pero hindi ibig sabihin no na kailangan mo magpatalo sa kanila. Siguro kailangan mo lang hanapin ang tamang oras at lugar para magpatawad. Kahit sa sarili mo muna." Napaisip si Anastasia sa sinabi ng babae. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, naramdaman niyang parang nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Parang may kausap siya na talagang nagmamalasakit. Parang isang tunay na ina. Nang matapos na silang mamili, pareho silang nakangiti. "Thank you po," sabi ni Anastasia habang binabayaran ang mga pinamili. "Mas magaan po ang pakiramdam ko ngayon." Ngumiti ang babae at hinaplos ang kanyang buhok. "Walang anuman, iha. I'm glad I could help. Kung may kailangan ka pang pag-usapan, nandito lang ako. Huwag kang mahihiyang lapitan ako, ha? Etong numero ko." Naramdaman ni Anastasia na para bang nakahanap siya ng bagong kaibigan. O higit pa, isang taong maaaring maging parang tunay na ina sa kanya. Nagpaalam silang magaan ng loob, na parang magnanay na matagal nang magkakilala. "Ang tagal mo naman mamili? Sino bang kalandian mo't ang tagal mo?" Bungad na tanong sa kanya ni Rhea na tila ba hinihintay ang pinamili nito para makakain na. Nang marinig ni Anastasia ang tanong ni Rhea, napalalim ang kanyang hininga. Alam niyang wala namang magandang maidudulot ang pagtugon sa galit ng kanyang ate, pero hindi niya maiwasang masaktan sa walang patid na pangaasar nito. "Wala akong kalandian, ate. Nagtagal lang ako kasi may tinulungan akong tao sa daan." Mahinahong sagot ni Anastasia, pilit pinipigilan ang sariling magalit. "Tinulungan? Wow, ang bait-bait mo naman." Pangungot siya ni Rhea habang kinukuhang mga pinamili ni Anastasia mula sa bag. "Baka naman nagpapanggap ka lang para magmukhang mabait sa harap ng iba."
Akala mo ba maluloko mo kami? Hindi pa rin umimik si Anastasia. Pinili niyang manahimik kahit naramdam niyang pag-iinit ng kanyang kalooban. Ayaw niyang patulan ng kapatid. Lalo na't alam niyang madadagdag lang ito sa gulo. Bakit nga ang tagal mo? Napagod na kami kakahintay. Tuloy pa rin si Rhea na ngayon ay mas matalim na ang tingin sa kanya. Huwag kang magpakabait-baitan, Anastasia. Alam ko naman na gusto mo lang na maging pabida. Sa kabila ng pangungutya na natiling kalmado si Anastasia. Ate, hindi ko naman intensyong magpatagal. Saka hindi ko na kailangan magpabida, lalo na sa'yo. Kung gusto mong kumain, nandyan ang pinamili ko. Basta gusto ko lang makatulong. Basta ka dyan. Biglang hinagis ni Rhea ang isang piraso ng gulay na tumama sa sahig. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Banal na santa? Napayuko si Anastasia. Pilit na pinapakalma ang sarili sa kabila ng panguusig ni Rhea. Pinipilit niyang hindi magalit. Alam niyang sa ganitong paraan lamang mapapanatili ang kanyang dignidad.